Hi everyone, kumusta po kayong lahat? Magandang hapon sa inyong lahat. Happy Thursday sa inyo. I hope nagiging tahimik at mapayapa ang inyong Thursday. Sa Philippines, I think it's Friday night na ngayon. But anyway, ang video ko ngayon ay tungkol sa isang nakakahiyang pangyayari dito sa Amerika. Isang registered nurse. Ayon sa kanya, isa siyang registered nurse na nahuling nagnakaw sa isang sikat na chain of stores dito, yung tinatawag na Target. Para siyang Walmart din na kung saan may mga dry goods, may pharmacy, at may supermarket sa loob. So, itong Target na ito ay isang sikat na chain of stores dito sa Amerika. So, panoorin natin yung nangyari, kung paano siya nahuli, at kung paano niya pinahiya, hindi lamang ang sarili niya, kung hindi tayong lahat ng mga Pilipino. When you said that, us. So ayan, hinarang siya, palabas na siya ng Target, hinarang siya ng pulis at pinabalik sa loob. Hello. Dahil pinagdudahan na nakita-kita sa CCTV na meron siyang mga binulsang mga items na hindi niya binayaran nung mag-check out siya. I didn't mean to do it. I can pay this. Okay, so she has in her purse around $300 worth of unpaid merchandise. So just take everything out, okay? Yeah, I'll pay for it. Yeah, take it out. Alright. No, I was gonna give it to my somebody. Lagi niyang paulit-ulit sinasabi na I'll pay for it, nababayaran niya yung mga ninakaw niya. Pero huli na ang lahat dahil palabas na siya eh. Dapat kung talaga may intention siyang bayaran at hindi niya yun nanakawin, sa counter pa lang binayaran niya ng lahat. Okay? I'll pay for it, I promise. Right now it's too late, right? To pay for it? You already tried stealing it? No, but I can always pay, right, sir? No, you cannot. Huh? But I'll pay for it. Have a seat, please. Have a seat. Do you have any ID on you? No, I don't have. You don't have any identification? It's in my car. It's in your car? What kind of car do you have? People. What kind of car do you have? Just don't ruin my name. Huh? Just don't ruin my name. Don't ruin your name? Nakakatawa rin siya, no? I mean, parang hindi niya sineseryoso yung ginawa niya. May paganong-ganong mukha pa siya dun sa police na nag-i-interview sa kanya. So, tapos ayaw daw niya na masira, wag daw sirain yung pangalan niya. Diyos ko po, Rudy, sino bang may gawa at masira yung pangalan niya? Hindi ba siya rin mismo? Nakakahiya itong babaeng ito. Parang palagay ko, ewan ko lang ha, kung normal pa ba itong pag-iisip niya o may konting tama. Okay. I promise. You ruined your own name. So I'm gonna need your name. Have a seat. Do you have anything on your person that may hurt anyone, like needles, knives? No, I don't have anything. Don't listen. Put everything down. I didn't ask you to do that. Take off that jacket for me. Put it over here. Don't go in your pockets. Listen to my instructions, okay? Okay. Stand up. Take that jacket off. Place the jacket over here. Place it right over here. Right there. Put your hands up. Right over here. Turn around. Place the jacket over Okay, here. have a seat. Right there. Matigas pa yung ulo. Kumbaga parang di ba niya naintindihan yung sinasabi ng police na instruction sa kanya? Kasi natural kapag gano'n, kapag may mga bulsa, lalo na meron siyang sinasabing parang medical robe na suot, eh siyempre iniisip din para ganun talaga yung proper na pag-interrogate sa isang magnanakaw. Hindi lang magnanakaw kundi sa isang taong nakagawa ng krimen na talagang hindi ka pwedeng basta-basta dudukot, hindi ka pwede kung ano man yung hawak mo. Pag sinabi ng pulis na itaas mo yung kamay mo, itaas mo. Pag sinabi ng pulis na tanggalin mo yung suot, yung robe mo, tanggalin mo lang. Hindi yung parang may kinakapa-kapa sa bulsa mo. Kasi malay natin nga naman kung may patalim yun o di kay baril, hindi natin masasabi, di ba? Put your hands up. Turn around. Okay, have a seat. Have a seat. All right. Is this your jacket? I'm sorry? Yes? It's mine too. Is this yours? Yeah. No, that's mine. It's brand new. Yeah. Stop lying, man. Why are you lying? No, bro, I put it over there in the bag. I'll pay for it. Those are Ray-Bans. Yeah. It's all good. But they're always just like, you can pay for it. No. Nung kinunan siya ng picture, nakaganon pa yung bibig niya.
Para talagang hindi normal itong pag-iisip ng nurse na ito. Tapos, ang kulit, di ba? Parang paulit-ulit yung sinasabi, I'll pay for it, I'll pay for it. Hindi nga pwede. Paano pababayaran yung mga bagay na huli ka ng ninakaw mo? Yun yung gustong pinupunto doon. Ang kulit, kaya nga, mabuti nga at pinagtsatsagaan siya nitong mga kausap niya eh. Not at Target. Only at Walmart. Not at Target, okay? Target is really serious about theft and all that stuff. I know, but there's always thing you can pay for it. At Walmart, not in here. No, you cannot pay for it no more, okay? What can I resolve it? It's New Year. So, Please. I know. Give me this thing. So, ¿por qué está robando, oiga? ¿Por qué? No, I'm not. I don't speak You don't speak Spanish. Spanish? Where are you from? Philippines. Philippines? Oh, okay. When did But you get sir, here? listen. I can pay for this. I'm Too late. professional. Too late. I'm professional too, and I gotta do my job. Sumaya. Sumaya is your middle name? Yeah, opo. Huh? Opo. Yes, sir. Okay. And your last name is Yeah. Listen, I know this stuff. I know that when you do that, you can always pay. So No, you don't go through it too much. It's New Year. I don't I'm care very if it's New Year. sorry. Please. I don't care. Please, sir. No, this you're saying $300, I'll pay for it. I'll pay for No, it. you cannot. what is your address? You're Ma'am, do me a favor. Don't argue with him. Okay. Okay? Everybody has a job to do, right? Okay. This is his job, is to catch people who steal, right? If the company has an ordinance that they're not going to let anybody go past a certain amount, then that's his job to continue and follow that ordinance. Okay. It's not yours to dictate whether or not he could let you go or now you want to pay for all the shit that you took. Okay? Ayan, napagsabihan tuloy siya. Tigas kasi ng ulo, tigas pa ng mukha. Kumbaga, paulit-ulit yung sinasabi at nang iinsulto pa na I'm a professional. Parang sinasabi niya hindi professional yung mga kausap niya. Kaya sinagot din siya na I'm a professional too. Kumbaga, ginagawa nila yung trabaho nila. Di ba? Ngayon siya, kung parang ang feeling niya, entitled siya, eh nasa maling lugar siya. Dahil hindi sa lahat ng oras pwede kang pagbigyan. Lalo na pag dito sa Amerika, pag ganyan, talagang malaking kasalanan yan. Kumbaga, nahuli ka sa akto, worth $300 yung mga ninakaw mo. Halos 15 million, mahigit 15 million sa pesos. I pay for it because I have to give it to somebody tonight, please. It's a birthday. I still have a patient to go. So, if I can pay for it, I know What do you do for a living? I'm a nurse. You're a nurse? Registered nurse? Or I'm a registered nurse. registered nurse? Okay. What brings you over here? No, I have a patient nearby here in North Latrobe. So I go past On North this. Latrobe? Yeah. Okay. I didn't mean to like what I said, I'll pay for it. It's New Year. I know Walmart does that, but I know you do. How many times have you been arrested for retail theft? Never? What about theft in general? It's just first Okay. time because I'm rushing. Okay, let's try this again. How does the name on your license appear? Because you're not coming back with no record. Okay. We can go to my car, See but I what? want to pay this because I want to. Hold on a minute. See what? Marifi Sumaya Okay. Is the name Sumaya, middle name. is that spelled out in your license? Sumaya. That's Filipino. Can you give me a copy of the video and stuff? Yes, sir. You have a USB? Yeah, I do. Yeah, I can put it in there. And also, do you have any complaint forms? Yes, I do. Are they the new ones? Yes, sir. Okay. Yes. It's the same thing, the same way. You get the number receipt, the same way. Turn around. Ayun, pinosasa na siya. Wala siyang magagawa pag ganun kasi may ebidensya. Tapos kahit pa sabihin mong babayaran niya yun, yung intention niya nung kinuha niya yung mga bagay na yun, hindi ganun. Dahil yung intention talaga niya nun is nakawin niya. Yung mga pinangbulsa niya at nilagay niya sa kanyang plastic bag at sa bulsa ng damit niya. Alright, let's go. I'm not running. Huh? What'd you Very say? sorry for me. You're very sorry for you? Okay. America.
You're married to a cop? No, you're not. I am in New Hampshire. Starting. Look it up. New Hampshire? Yeah. Where's that? In the state of New Hampshire? Oh, okay. So he's not a cop anymore? I used to be U.S. Air Force. Huh? Used to be U.S. Air Force. He used to be reserved? Yeah. My son too. So yun, di ba nakakahiya? Tapos sinabi pa niyang Pilipino siya, bistado na Pilipino. So nakakahiya, ang dami-daming mga Pilipino dito sa Amerika. Lahat, kumbaga, ang tingin sa atin dito, masipag, magtrabaho, mas maganda yung ganun, kung ganun yung paningin ng mga ibang lahi sa atin kesa sa nakikita tayo sa mga ganitong mga viral videos na kung saan magnanakaw ang isang kabayan natin. Kung ano-anong bargaining na ang ginawa niya. Pero kung makikita mo dun sa CCTV, tuwang-tuwa siya, pasayaw-sayaw pa siya habang nagnanakaw siya. Tapos kung ano-anong mga alibis at bargaining ang ginagawa niya para lang siguro maawa sa kanya. Akala niya maaawa sa kanya. 'Di ba? Sinabi pa niya na he is married to a cop. Eh ano naman pakialam ng pulis kung pulis din yung asawa niya, 'di ba? Ang importante dito ay yung ginawa niya na hindi talaga kanais-nais. Ang lakas din ng loob niya. Hindi ba niya naisip na sa mga department stores or kung ano man, kahit supermarket or kahit ano pa yan, may mga CCTV. Usong-uso na yung CCTV ngayon. Sa mga bahay nga may mga CCTV na. Doon pa kaya sa mga ganyan. So parang talagang hindi natin masabi kung talagang may tama siya sa utak or may sakit siya sa yung sinasabing kleptomaniac or talagang trip niya lang na magnakaw. Kasi kung tutuusin, yung mga nurses dito, malaki yung mga sahod. Parang ang alam ko yata, naglalaro sa $60 to $100 per hour yung mga sahod nila. So parang nakakahiya naman na sa laki ng sahod nila, ganun pa yung gagawin ng kapwa nilang nurse. Yun lang din, hindi rin natin sure kung talagang RN na siya o nagbigay lang siya ng kunwaring trabaho niya. Malay natin na hindi naman talaga siya registered nurse dito or malay din natin hindi rin siya dokumentado dito sa Amerika. So pag ganyan, nahuli siya, mabibisto lahat yun. Ngayong taon lang nangyari yan, January 2025, sa administration pa naman ni Donald Trump. Pangalawa niyan, malamang, pag nireklamo na siya, baka matatanggalan siya ng lisensya niyan. Lalo na pagkaroon ng investigation. Kasi ganito dito, ginagawa ng investigation, tapos pwede yan magiging ground para matanggalan siya ng lisensya. Naku, sayang. Sayang na sayang kung totoong RN siya at mawawalan siya ng lisensya. Diyos ko po, Rudy, ang laki ng nawala sa kanya. Sa halagang 300 lang, yun ang kapalit. Kaya kahit saan man tayo parte ng mundo, bilang mga Pilipino, kung pwede, huwag tayong gumawa ng mga ganitong klaseng kalokohan. Magtrabaho lang tayo. Lalong-lalo na, wala tayo sa sariling bansa natin. Kahit pa sa sariling bansa natin, hindi tayo dapat gumawa ng mga ganito dahil hindi ito tama. Magtrabaho lang tayo, magsumikap tayo. Tapos kung meron tayong mga gusto na hindi naman natin kaya, pagsikapan natin, pag-ipunan natin. Hindi yung magnanakaw tayo, di ba? Dahil damay-damay ito lalo pa ganito sa ibang bansa ka, tapos may ginawa kang hindi maganda, tapos Pilipino, yung dala-dala mong nationality mo, damay lahat. Nakakasira ng imahe. Kawawa naman yung mga Pilipino na nagpupursige para lang mabuhay ng malinis at igalang sa ibang bansa. Well, anyway, I hope na nagustuhan ninyo itong palabas na ito at nagkaroon tayo ng sariling reflection and we learned a lesson na hindi talaga tama ang gumawa ng mali kahit pasabihin natin gipit na gipit tayo. And this is all for now mga kaibigan. Enjoy your Thursday and Friday ngayon sa Philippines. Happy morning sa inyo. Ingat po kayo lagi and God bless.